yung kanilang damdamin o pakiramdam dahil sa talagang binubuhos nila sa araw na ito dahil nga ito yung araw na kung saan naka-schedule na ipakita yung pagmamahal doon sa tatay. Pero ibaling po natin doon sa puntong pananaw ng Islam, sa aral ng Islam, ang pagbibigay po ng pagmamahal katulad ng sinabi natin or pagpapakita ng pag-aaruga or pagmamahal or kahalagahan, respeto, lahat na ay hindi lamang po sa araw ng Father's Day. So unfortunately, ito po ay nalagyan. Pero kahit papano, nakakatulong din. Hindi lamang sa punto pananaw ng aral ng Islam, bagkus sa lahat po, regardless kung anong kanilang pananampalataya, at least yung mga ibang tao na naging malayo ang kanilang mga kalooban sa kanilang mga tatay or magulang, ganon, sa mga nanay, magkakaroon sila ng pag-iisip kahit konti at ay kang magising kung papaano ang kahalagahan ng isang magulang. Well, dumating po ang ating mga panauhin sa puntong ito. Tayo po ay bibigyan natin ng pagkakataon upang bumati ang mga kapatid dito po sa ating programa. At mashallah, ang mga kapatid natin, siguro galing pa to ng Muñoz, mga kapatid, mashallah. Medyo pindutin lang ito. Bigyan po natin ng pagkakataon si Brother Ismael upang bumati sa ating programa. At pindutin mga bro. Yan, mashallah. Sige brother, bumati ka sa ating mga listeners at viewers sa hapong ito. Medyo naantala nga yung ating pagdating meso. Okay pa rin inshallah. Sa mga minamahal po nating kapatid sa pananampalatayang Islam na nakikinig sa ating radio station sa buong Nueva Ecija po, Oo, Nueva Ecija, mashallah. Mga karatig na lalawigan, brother, nakikita tayo na papanood. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh po. Mashallah. Sa ating mga kaibigan at kakilala at malalapit sa ating kalooban na kabilang sa ibang relihiyon, isa pong maulan sa labas, ngunit mapagpalang hapon sa ating lahat. Waalaikumsalam. Maraming salamat na kapatid at nakadalo kayo sa ating palatuntunan. Matagal-tagal na rin na aking inihintay yung inyong pagdating dito, pero sa kadahilanan nga na tayo ay medyo kanya-kanyang abala sa ating mga buhay at may mga gawain. So alhamdulillah, tayo po ay nagpapasalamat. At si kapatid ay papapatiin din natin si kapatid Brother Ali Nur. Ali Nur, mashallah. Assalamualaikum brother. Bumati ka sa ating mga ulit. Bilang pandaigdigang pagbati ng mga Muslim, binabati ko po kayo ng Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. At magandang hapon sa lahat ng mga viewers at sa lahat ng mga nakikinig sa atin ngayon. Mashallah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Maraming salamat kapatid Ali Nur, mashallah. At nabanggit ni Brother Ismael na ay sa mga pagkakataon o mga panahon na dumaan na mula ikaw ay nagbalik loob sa Islam. Am I right, brother? Kailan ba ikaw nagbalik loob sa Islam? Naalala pa ba? Actually, ang ating ang ating pong kapatid ay kabilang po sa sa tribe ng mga Maranao po. Mashallah, mashallah. Alhamdulillah, ipinagpapasalamat po natin sa Allah dahil isa rin siya sa pinagkalooban ng Allah ng pagkakataon po na makapag-aral sa Al-Ma'arif sa Baguio. Actually, alhamdulillah, mga gino naming tagapakinig at mga kapatid sa Islam, kagagraduate lang po niya last graduation sa Al-Ma'arif. Alhamdulillah. And alhamdulillah, kabilang din si brother natin, kaya po kami nadalaw dito sa mga naka-attend ng seminar na Dawa seminar actually na ikinonduct ng ISKAG sa Cavite. Mashallah. So yun po sa ating brother Ali Nur. Mashallah. Okay, bago ko balikan si brother Ali Nur, ikaw muna kapatid Ismael, dahil matagal-tagal tayo hindi nagkakwentuhan. Medyo alhamdulillah. Ano ba yung mga latest na mga aktibidades na ginawa nyo tungkol doon sa party nyo doon at tungkol sa mga da'wah activities na kung saan kailangan at mahalaga ito para sa ating mga komunidad, inshallah.
Sa ngayon po, alhamdulillah, isa pong magandang pagkakataon din po ito na ipinagkaloob ng Allah sa atin para rin maipaabot sa mga kapatid natin sa pananampalatayang Islam na sa ngayon po, ang ating gobyerno sa ilalim ng Department of Education ay nagkakandak na ng Arabic language and Islamic values education for all public schools sa buong national po ng Pilipinas. Mashallah. Wherein, alhamdulillah, kapag ka po ang isang public schools, at least meron siyang 15 Muslim pupils, maaari na po silang mag-conduct ng subjects na Arabic language at Islamic values. So, ito po ay kasama sa basic elementary curriculum under ng revised elementary madrasa curriculum na sinusunod ng ating DepEd, Department of Education. So, hinihikayat ko po ang ating mga kapatid na merong kaalaman sa Islam, lalong-lalo na yung nakagraduate po ng Thanawi o kahit may background siya sa Arabic na makipag-coordinate sa DepEd Division Office, lalong-lalo na po dito sa Kabanatuan dahil sa aking pagkakaalam, ang Kabanatuan ay nangangailangan po ng Arabic o Muslim teacher talaga dahil bukod sa